Hello mga kaibigan at maligayang pagbabalik sa Recap Cinemark Channel. Isang kakaibang pelikula na naman ang ating ikukwento ngayon. Maaari ba akong makahingi ng like kung nagustuhan mo ang kwento ngayon at pasubscribe na rin kung hindi mo pa nagagawa? Sana matulungan mo akong umabot ng 100 ang aking subscribers. Ang inyong maliit na suporta ay malaking tulong para sa paglago ng ating munting channel. Bago natin simulan ang kwento, gusto mo rin ba makapanood ng mga ganitong movies? Puno ng latest at old movies at syempre TV series at mga anime. Check mo lang yung link sa description. May bonus pa na category yan na siguradong ikatutuwa mo. Nagbukas ang pelikula sa isang babae na kumakain ng balot habang nasa gilid ng building tapos ay pumasok siya sa loob ng apartment niya at pinakain ang alagang pagong. Ito si Jewel, nakarinig siya ng ingay sa pinto. May bagong lipat pala sa building na tinitirhan nila, sinilip niya ito. Nag-offer siya ng tulong sa bagong lipat para bumuhat ng gamit. Nagpakilala sa kanya si Nico, ang lalaking bagong lipat at lumabas na si Jewel. Habang nasa rooftop, narinig nito si Nico na may kausap sa phone at galit dahil nakipaghiwalay ang nobya nito. Maya-maya ay tumambay silang magkasama sa rooftop at kumain ng balot. Hindi kumakain ng sisiw si Nico, kaya kinain ni Jewel ang sisiw ng balot ni Nico. Sa gabi, merong isang lalaking ang sumisigaw sa gitna ng kadiliman at humihingi ng tulong tapos ay pinakita na lang na nakahilata na ito at walang buhay. Sumunod na ipinakita si Jewel na sakay ng taxi at patungo sa isang bar. Sa loob ng bar habang nagsasayawan ang mga tao dito, siya ay mag-isa lang at nakaupo. Nilapitan siya ng isang lalaki at inofferan ng alak ngunit tumanggi ito. Tapos ay tinawag na ng jowa niya ang lalaki para sumayaw ulit. Magkakasama pala silang tatlo sa bar at kaibigan ni Jewel ang babae, kaya nung pauwi na sila ay magkakasama sila sa sasakyan. Bumaba na ang jowa ng lalaki at naiwan si Jewel sa sasakyan dahil ihahatid na lang daw ito ng lalaki. Tahimik lang si Jewel sa loob ng sasakyan. Nagulat si Jewel nang hinawakan ito sa legs, at bumaba na si Jewel sa sasakyan. Habang naglalakad si Jewel nakita niya si Nico sa isang kainan. Mukhang malungkot at mag-isa kaya nilapitan niya ito. Tinanong niya si Nico kung hindi daw ba ito kakain, sumagot si Nico na hindi niya alam ang orderin niya kaya sinabihan siya ni Jewel na beef mommy na lang ang orderin mo. Habang kumakain pinag-usapan nila ang love life ni Nico. Binahagi ng lalaki sa kanya ang nararamdaman nito sa hiwalayan nila at nagbahagi rin si Jewel na tila ba narasanan na rin niya ang maiwan ng minamahal. Tinanong siya ni Nico kung nangyari na ba sa kanya ang maiwan ng jowa. Sumagot si Jewel na hindi pa. Napanood ko lang sa TV. Hindi pa pala nagkaka-boyfriend si Jewel. At sinabi niyang hindi pa siya nagkaka-boyfriend dahil sobrang sama niyang tao. Tinanong ni Nico kung anong klaseng masamang tao siya, at sinabi ni Jewel na nakapatay na daw siya ng tao. Natulala at nagulat si Nico sabay sabi ni Jewel ng biro lang ito. Umuwi sila sa tirahan ni Jewel at tinignan nila ang pagong na alaga nito ni Jewel at nilagay rin ni Nico ang alaga niyang pagong. Mag-isa na lang si Jewel na nanonood ng balita, hindi niya kayang panoorin ang balita kaya nilipat niya sa isang drama at dinedeo niya pa ito. Biglang nakaramdam ng sakit ng tiyan si Jewel. Namilipit siya ng husto sa sobrang sakit at biglang nanlisik ang mga mata nito, at unti-unting siyang nakakita ng mga imahe. At pinakita si Jewel na natayo at walang damit habang nagpupunas ng langis sa kanyang tiyan pagkatapos ay naglagay ito ng pulang lipstick sa labi at dumiretso sa isang bar na puno ng mga nagsasayawang mga tao. Habang nakatayo ito sa gitna ay nilapitan ito ng isang lalaki. Binulungan niya ang lalaki at sinundan naman siya nito sa isang silid na madilim at walang ibang tao. Pamatong si Jewel sa ibabaw ng lalaki sa isang kama at gigil na gigil itong niyugyug ang kama. Pawis na pawis at sumigaw silang dalawa matapos yugyugan. Nang biglang may tumulong dugo sa likod ni Jewel at pinakita na gumapang na ang lalaki at duguan. Kinabukasan, nakahiga si Jewel sa kama nito at nakatulala na tila may malalim na iniisip. Bumangon siya at umupo sa kama habang tinitignan ang tiyan nito. Pumunta si Nico sa bar kinagabihan, mag-isa itong uminom hanggang sa pinalabas na siya ng mga bouncers. Maya-maya at pinakita na naglalakad ang isang babae at may hinihila na isang lalaki mula sa damuhan. Si Nico pala ito na binugbog sa labas ng bar. Sumakay sila ng jeep at babog ang mukha ni Nico. Pinagtitinginan silang dalawa ng ibang mga pasahero ng jeep. Pagdating sa bahay ay hinihila na lang ni Jewel si Nico dahil sa hindi nito kayang maglakad pa dahil sa sobrang kalasinggan nito. Habang nakahiga si Nico sa kama, nakatitig si Jewel sa kanya.
Hinipon niya ang dugo sa mukha ni Jewel at tinikman ito. Nilabanan ni Jewel ang nararamdaman niya kaya nilinis niya na lang ang sugat ni Nico at humiga siya sa tabi nito habang pinapakiramdaman ang puso ni Nico. Kinabukasan, bumangon si Nico at siya lang mag-isa sa kama. Sumunod na eksena ay pinakita na sa bahay ni Nico at ng lola niya si Jewel. Pinatikim sa kanya ang beef mami na gawa ng lola ni Nico. Habang kumakain, ay kinikwento ni Lola ang love life niya sa kanila. Nagtatawanan sila habang kumakain ng mami. Napapatitig si Nico kay Jewel habang kumakain, at naisipan itong buksan ang TV. Binalita sa TV ang isang lalaki na pinatay ni Jewel at binalitang namatay ito dahil sa droga. Maya-maya ay nagkwentuhan si Jewel at Lola Trinidad sa sala nila. Nagandahan si Lola sa nail polish ni Jewel. Kinabukasan, tumitingin si Jewel ng mga pictures ng mananggal, at nilalagyan niya ng makeup ang tiyan nito at sinukat ang isang maliit na pakpak. Nilagyan niya na rin ng makeup ang mukha habang nanunood ng romantic movie sa TV at bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Sa gabi, merong Halloween party sa kanilang komunidad at nandun lahat ng mga kapitbahay. Dumating si Jewel na nakamananagal costume at lumapit siya kanila Nico at Lola Trinidad. Umalis si Lola at iniwan ang dalawa dahil sasayaw daw muna siya. Tinanong ni Jewel kung ano ang costume nito at sinabi niya na siya ay isang kapra. At sinabi ni Nico kay Jewel na ikaw ang pinakamagandang manananggal na nakita ko. Tapos ay nag-enjoy silang dalawa sa party. Sumayaw sila ng sweet na tila isang cotillion sa prom. Unti-unti nang naglalapit ang kanilang mga labi, nang bigla na namang makaramdam ng pananakit ng tiyan si Jewel kaya umalis agad ito sa party at umuwi. Sa banyo, namimilipit ito sa sakit at kinakatok naman ni Nico ang pinto niya. Hinintay ni Nico sa labas ng bahay nito habang naninigarilyo at nakisindi sa kanya ang isang lalaki. Habang nakatalikod si Nico ay lumabas si Jewel na nakabihis ng sexy. Pagtalikod ni Nico ay nakita niya itong sumakay sa sasakyan habang hinihintay ng mga lalaki. Mamaya ay pinakita na nasa gubat na sila at hinihilan niya ang isang lalaki na wasak ang tiyan at may karatulang wag tularan. Pag-uwi ni Jewel ay tinanong siya ni Nico kung bakit hindi na ito bumalik sa party. Humingi ng paumanhin si Jewel at sinabing sumakit kasi ang tiyan ko. Sa bahay ni Nico habang nanunood ng TV ay meron na namang binalitang lalaki na namatay at may karatula. Pumunta si Jewel sa bahay ni Nico, kaso pilit siyang pinapaalis ni Nico at umuwi na si Jewel. Pag-uwi sa bahay ay inayos niya nag-aquarium ng alaga niyang pagong. Habang naghihiwa ito ng pagkain ay bigla na namang sumakit ang tiyan nito kaya pumasok siya sa banyo at nagpahid ng langis. Pagkatapos ay pinakita na si Jewel na naka-sexy attire na naglalakad sa labas. Maya-maya ay umuungol na siya habang umuuyog na nakahiga at pagtapos ay pinatay niya rin ang lalaki. Samantala, sa bahay nila Nico, nang bibigyan niya na ng pagkain ang lola, ay hindi ito umiinit, diinala niya ito sa ospital. Kinabukasan pumasok si Nico sa trabaho, at pinagsabihan siya ng boss na late na naman daw siyang pumasok. Sinubukan rin niyang humingi ng advance na sweldo para sa operasyon ng lola niya ngunit hindi daw ito mapagbibigyan ng boss. Lumaban si Nico sa boxing, at nabugbog siya ng kalaban niya. Dumalaw si Jewel sa ospital, naabutan niya ng tulog si Lola at nakayakap si Nico kay Lola. Nagising si Nico at tinanong kung anong ginagawa nito dito. Nakatitig lang si Nico kay Jewel at nag-abot ng sober si Jewel sa kanya na naglalaman ng pera. Nakabayad si Nico sa ospital dahil sa tulong ni Jewel. Sa loob ng kwarto ay nilalagyan ni Jewel si Lola ng nail polish na pula pagtapos ay nakatitig silang dala kay Lola at biglang naisip ni Jewel sumayaw silang dalawa. Sinayaw nila ulit ang sinasayaw nila nung sa party. Habang sumasayaw ay unti-unting naglapit at kanilang mga katawan hanggang sa nagyapakan na sila. Kinabukasan pagbalik ni Jewel sa ospital ay naabutan niya si Nico na nakatayo at nakatitig kay Lola, nagsara ang pinto. Pag-uwi sa bahay ay malungkot ang dalawa habang nakatingin si Nico sa nail polish na paborito ni Lola, na maalam na si Lola sa kanila. Niyakap ni Jewel si Nico sa likod habang pareho silang umiiyak sa pagdadalamati sa pagkawala ni Lola. Dahil sa sobrang kalungkutang nilang dalawa ay nagtagpo ang kanilang mga labi at nagsimula silang magtukang dalawa. At habang nangyayari ang fuck-on ay pumapasok sa isip ni Jewel ang imahe na kumakain siya ng puso ng tao tapos ay bigla na namang sumakit ang tiyan nito. Tumakbo siya pauwi sa bahay niya. Kinakatok siya ni Nico pero nakasarado ang pinto. Habang si Jewel ay patuloy pa rin sa pamimilipit sa sakit dahil wala na itong langis. Sa sobrang sakit na nararamdaman ni Jewel ay pinasok niya ang isang kamay niya sa kanyang panty at isang kamay sa dibdib. Sumisigaw si Jewel nang biglang may tumubong pakpak sa likod niya, tapos ay lumipad siya palabas. Nakita ang isang lalaki at ito ang kanyang naging biktima.
Pag-uwi ni Jules sa bahay ay nandito pala si Nico at nakita siyang lumilipad at duguan na pumasok sa kwarto kaya agad siyang nagtakip ng kumot sa katawan. Nakatayo lang si Nico sa harap niya habang naiiyak si Jules. Maraming nakakita kay Jules na mga kapitbahay at tumawag ng pulis at pinaghahanap si Jules sa buong apartment building nila. Pagpasok sa loob ng kwarto ay walang silang nakita, tumakbo na palayo si Jules at Nico. Nang makalayo at huminto muna silang dalawa at nagtitigan. Hinawakan ni Nico ang kamay ni Jules at pinagpatuloy nila ang pagtakbo palayo sa mga humahabol sa mga pulis. At dito na nagtapos ang pelikula. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon, pwede ba makahingi ng isang like sa inyo? At pwede pa subscribe na rin po sa ating munting channel para patuloy kayong maging updated. Pwede nyo ring tignan ang iba pang kwento sa channel natin baka may magustuhan ka pang iba.